narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Pinagbabayad ng 60 million pesos na danyos ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang China dahil sa paninira ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga bangka at iba pang kagamitan ng mga sundalo na nagsagawa ng supply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Mayroon din umanong hiwalay na kompensasyon na sisingilin ng AFP para sa sundalong Pinoy na kasama sa rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre na naputulan ng daliri sa pangyayari. Lumiham na sa tanggapan ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs ang pamunuan ng AFP upang ipaabot sa China ang demand nito. Pero dun sa aking sulat, I demanded the return of 7 firearms. Yung pong mga baril na yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na nakabox. Nakabox kasi yung mga armas na yon. Kaya dinampot na lang nila yung mga 7 rifle. At sinira nila yung ating mga kagamitan. And when we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. 60. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng China ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na 25 lugar sa Pilipinas ang posibleng tinatarget ng Chinese hypersonic missiles dahil sa pagkakaroon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi nitong Huwebes, July 4, ni China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na hindi umano sila nagbibigay ng anumang banta sa ibang mga bansa at nananatiling tapat aniya sila sa adikaing maresolba ang anumang di pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Naunang sinabi ng presidential sister sa isang video sa kanyang Facebook page na may nakita siyang plano ng China kaugnay ng usapin. Gayunman, hindi nito isiniwalat kung saan o kanino niya nakuha ang impormasyon ukol sa issue dahil mukhang katiwa-tiwala naman umano ang ulat na kanyang nakita. Hindi naman binigyang pansin ng National Security Council o NSE at Department of National Defense o DND ang naging pahayag ng senadora. Hataw Balita ngayon. Samantala, naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na hindi maaaring maging state witness si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Para sa senador, hindi pwedeng maging state witness ang suspendidong alkalde dahil guilty ito sa operasyon ng illegal na pogo sa bansa. Si Guo anya ang nasa sentro ng Hong Sheng Gaming Incorporated na ginagalugad noon ng mga otoridad sa Bamban Tarlac dahil siya ang nag-apply para sa mga local permit nito. Samantala, naniniwala naman si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na dapat ding imbestigahan kung posibleng kasabwat ni Guo ang kanyang mga kapatid. Ito'y matapos mapag-alamang Chinese National D ng kapatid ni Mayor Guo na si Wesley Guo matapos mag-match ang fingerprint nito sa isang Guo Xiangdian. Ayon sa senadora, maaaring sangkot din ang mga kapatid ng suspendidong alkalde sa mga krimeng iugnay sa kanya kung mapatutunayan ng peke ang identity nito. Pinasabpina na ng komite ang mga kapatid ni Mayor Guo sa susunod na pagdinig na gaganapin sa July 10. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na handa nang umalis anumang araw ang kanilang team papuntang Timor-Leste. Ito ay oras na magkaroon ng final na desisyon ang Court of Appeals ng Timor-Leste hinggil sa deportation request ng Pilipinas kay dating Congressman Arnulfo Teves. Dagdag pa ni Ase Clavano, inaasahan na nilang gagamitin ng kampo ni Teves ang lahat ng remedyo para hindi mapabalik sa bansa. Gayunman, tiwala ang pamahalaan na hindi pagbibigyan ng korte ng Timor-Leste ang posibleng apela ni Teves sa extradition nito. Tingin ho namin, as an accused, they will try to exhaust yung full period. We are ready kung ano man ang magiging desisyon ng Court of Appeals.
Ready na po yung team natin, pupunta ng Timor-Leste para po maibalik si Ginoong Teves dito ng safe at secured. Hataw Balita ngayon. Ilulunsad ngayong Biyernes, July 5 ng Department of Agriculture o DA ang isang large-scale trial na tinatawag na P29 program sa 10 kadiwa sites. Layo ng nasabing inisyatiba na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng dekalidad na bigas sa halagang 29 pesos kada kilo para sa halos 6.9 million na mga may hirap na sambahayan na kumakatawan sa humigit kumulang 35 milyong Pilipino. Inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. noong Webes, July 4 na 19 na kadiwa center sa Metro Manila at Bulacan ang lalahok sa trial program na ito kung saan ibebenta ang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo tuwing Biyernes, Sabado at Linggo sa panimula. Layon din ang programa na makalikom ng komprehensibong datos tungkol sa supply, demand at logistics na mahalaga para sa maayos na pagpapalawak ng programa sa buong bansa. Sa panahong ito, mag-aanda rin ang kadiwa ng mga booklet upang subaybayan ang pagbili ng bigas sa halagang 29 pesos ng mga benepisyaryo, kabilang mga senior citizen, single parent, mga taong may kapansanan at mga benepisyaryo ng programang 4Ps ang gobyerno. This large-scale trial aims to gather comprehensive data on supply, demand, and logistics, essential for the smooth nationwide rollout of the program. And during this period, the Kadiwa, in preparation for its nationwide rollout, we will be preparing booklets to monitor rice purchases of the P29 beneficiaries. Hataw Balita ngayon. Nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Hollywood actor na si Leonardo DiCaprio na protektahan ang Masungi Geo Reserve. Sa post sa Instagram ng Titanic lead actor, hinikayat nito si PBBM na mamagitan at protektahan ang Masungi laban sa umano'y bantang panghihimasok ng ilang commercial business gaya ng mining at logging. Gayun din ang umano'y plano ng gobyerno sa nakansilahin ang kontrata sa Masungi. Batay sa ilang report, sinasabing may plano ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na kansilahin ng agreement na nagbibigay proteksyon sa Masungi laban sa land grabbing activities. Kaakibat umano nito ang posibleng pagkasira muli ng protected area dahil sa pagmimina, pagtotroso at iba pang illegal developments. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi naman ng DENR na kinikilala nila ang opinyon at pananaw ng mga eksperto maging ang ilang kilalang personalidad hinggil sa pagbibigay proteksyon sa likas na yaman ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Hiniling ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Department of Health Secretary Chodoro Herbosa na madaliin ang pag-iimbestiga sa 3 bagong gusali na itinayo sa Baguio General Hospital. Kasunod ito ng reklamo ng ilang staff, pasyente at nagbabantay sa Baguio General Hospital dahil sa mga tumutulong kisame at iba pang sira na natuklasan sa mga gusali. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Kung paanong lakas ng buhos ng ulan, gano'n naman ang lakas ng tulo sa bagong tayong gusali ng Baguio General Hospital Medical Center. Hindi lamang sa kisame tumutulo ang tubig kundi maging sa loob ng emergency ng trauma center. Upang hindi mabasa ang mga pasyente na magpapacheck up, naglagay na lamang ang mga tauhan ng ospital ng timba sa hallway. Ang ilang mga ilaw sa emergency o trauma center mistulang napundi na. Ang ilang mga dokumento sa pasilidad basa na rin. Hindi magamit ng mga bantay at mga pasyente ang comfort room dahil may tumutulo rin. Ang aircon na sanay malakas na hangin ang lalabas, malakas na agos ng tubig ang lumalabas. Madilim at umagos din ang tubig sa hagdan ng outpatient department building.
Ito ang dahilan kaya sumulat si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Health Secretary Teodoro Herbosa. Hiniling nito na magsagawa ng investigasyon sa 3 gusali sa loob ng Baguio General Hospital and Medical Center compound. Dismayado ang alkalde dahil substandard aniya ang pagkakagawa ng mga ito. June 17, 2024, sumulat si Mayor Magalong kay DOH Secretary Herbosa kung saan ipinahayag nito ang matinding pagkadismaya at pagkabahala sa hindi magandang resulta ng pagkagawa ng trauma center, outpatient department at mga gawing gusali ng Flavrier. Just to provide quality healthcare sa mga pasyente. Pero kung wala naman yung pasilidad, hindi na maayos yung pasilidad, paano nila mamamaximize yung kanilang mga talent, skills? Di ba? Nakakalungkot. So, sinong pan dito? Sino ang naapektuhan dito? Mga pasyente. Hindi lamang nakakaabala sa marami ang mga substandard na kondisyon nito, ngunit na kompromiso rin ang kaligtasan at kagalingan ng mga umaasa sa ospital para sa mga kritikal na serbisyong pang-emergency. Magdadalahan ng mga pasyente mo dyan kasi nga may sakit. Tapos ganun pala na substandard ang pagkakagawa, tumutulo. So yung comfort ng mga taong pupunta dyan, kasi di ba ang DJH naman, hindi lang taga Baguio ang kinikater niya. So malaking parte ng populasyon natin, lalo na sa Northern Luzon. So syempre malaki ang impact sa mga pasyente at sa mga magdadala ng mga pasyente nila dyan, pati na rin ang mga staff ng DGH. Paayos yun, yung sa ospital para hindi na maano sa mga pasyente. Samantala, isinasaayos ng mga sirang nakita sa paggamutan para matiyak pa rin ang tuloy-tuloy na serbisyo ng paggamutan. Kaya bahala na siguro. Nag-request naman tayo ng investigation eh. So bahala na yung mag-investigate. Sana gumalaw na kagad si Secretary Ted Herbosa para sa bayan. Kilala si Mayor Magalong bilang isang mahigpit na kritiko ng mga may sira at substandard na mga proyektong infrastruktura na ginagawa ng kanyang administrasyon upang matiyak ang mahusay na kalidad sa kapakinabangan ng mamamayan ng Baguio. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na ang search and rescue team sa Davao City Police para sa posibleng epekto ng mga pag-ulan sa lungsod. Kabilang narito ang mga pagbaha at landslide sa mga flood-prone area. Ayon sa Davao City Police, maaari nang rumisponde ang SAR team anumang oras ng kailangan ng search and rescue operation sa syudad. Sa ulat ng City Social Welfare and Development Office, nasa 33 pamilya na o mahigit 100 individual ang inilikas nitong nakalipas na araw dahil sa mga pagbaha dulot ng malakas na ulan. Kasama na dito ang mga nasa Barangay Kalinan, Poblasyon, Barangay Talomo Proper at Barangay Bago, Aplaya. Pinagkalooban din ang mga ito ng relief goods. Sinalakay ng Israel ang southern part ng Gaza kasama ang Deir al-Bala City kung saan 3 ang namatay. Lumikas naman ang karamihan sa Palestinians sa lugar na nakararanas naman ng drinking water shortages. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon. Matapos ang pagsalakay ng Israel sa Central at Northern Gaza kung saan 12 ang namatay, tumungo naman ito sa southern part ng Gaza kung saan 3 na ang nasawi. Lumikas na ang karamihan sa Palestinians na naninirahan sa lugar at kasalukuyang dumaranas ng kakulangan sa malinis na maiinom na tubig. Samantala, nagkakaroon na rin ng tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanese armed group na Hezbollah. Ayon sa security sources sa Lebanon, nasawi sa engkwentro ang isang senior Hezbollah field commander. Nakahanda naman umano ang Israeli forces sa anumang aksyon na gagawin ng grupong Hezbollah ayon kay Israel Defense Minister Yoav Gallant. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagkilos ng mapanganib na Hurricane Beryl papunta sa Mexico. Inaasahan naman ang posibleng pagtama nito sa Southern Texas. At mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon.
Abi, saan na patungo ang Hurricane Beryl ngayon? Sherwin, matapos mag-iwan ng pagkawasak sa Jamaica, inaasahan na babagsak ang Hurricane Beryl sa Yucatan Peninsula ng Mexico sa katapusan ng linggo at maaari itong bumaba sa Category 3 or 2 sa Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. Nakataas ang hurricane warning sa Jamaica, Cayman Islands at karamihan ng eastern coast ng Yucatan Peninsula. Tropical storm warning ang may bisa sa south coast ng Haiti at ang northern at western coast ng Yucatan Peninsula, habang tropical storm watch naman ang nakikita sa coast ng Belize. Nakaharap ng wind shear si Beryl malapit sa Jamaica, ngunit nanatili ito sa Category 4 hurricane na may maximum sustained winds sa 140 miles per hour. Gayunman, tinatayang tataas ang wind shear sa landas si Beryl na maaaring makabawa sa intensity ng bagyo. May indikasyon na maaaring humina bilang tropical storm sa Biyernes hanggang Sabado si Beryl, ngunit naniniwala ang mga meteorologists ng AccuWeather na mababawi ang tindi ng bagyo at babalik ito sa hurricane status. Kung gaano kalakas ang makukuhang strength ni Beryl sa southwestern Gulf forward speed ay makakaapekto sa laki ng epekto sa northeastern Mexico at southern Texas. Balik sa iyo, Sherwin. Abi, ano naman ang maaaring maramdaman ng Estados Unidos mula dito kay Hurricane Beryl? Sherwin, maaaring makaramdam ang mga taga Southern Texas ng mga pag-ulan at possibility ng pagbaha at strong rip current sa Gulf Coast starting this weekend at especially ngayon, Sherwin, dahil Independence Weekend o Independence Day weekend, holiday, karamihan ng mga tao ay nagpupuntahan sa mga dagat, kaya binabalaan ang mga kababayan natin o ang ating pong mga kapwa-tao na mag-tune in at continue on monitoring ang ating mga weather reports dahil maaari ring maging dangerous o mapanganib ang mga surf conditions at ang tide conditions. Sherwin? Alright, maraming salamat Abi Valdez mula sa Texas, USA, kung saan nagdala ng wind gust na umabot sa 132 mph malapit sa Port Aransas, ang Category 4 Hurricane Harvey. Hataw Balita ngayon. Nagsalita na si United States President Joe Biden tungkol sa kanyang naging agrumento at performance sa naganap na debate ng mga kandidato sa pagka-presidente ng Estados Unidos noong nakaraang Huwebes. Gayunman, tiniyak nito na mananatili siya sa kanyang pagtakbo sa darating na eleksyon. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nagbigay na ng pahayag si United States President Joe Biden ukol sa kanyang naging mahinang argumento sa nangyaring debate laban kay Donald Trump na nagdulot ng pangamba sa ilang Democrats tungkol sa kanyang kakayahan para sa posisyon. Sa isang panayam, inamin ni Biden na nagkamali siya sa ginanap na diskusyon. Hinihikayat naman ito ang mga mamamayan na tingnan na lamang ang kanyang nagawa sa loob ng 3.5 taon na paninilbihan bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa kabila ng mga espekulasyon at pressure, matatag na idiniklara naman ni President Biden ang kanyang intensyon na manatili sa presidential race. Sa isang closed-door meeting kasama si Vice President Kamala Harris at sa mas malawak na Democratic campaign call, sinabi nito na siya ang nominado ng Democratic Party at hindi siya aalis. Gayunpaman, ayon sa mga polls, lumaki ang lamang ni Trump simula ng debate, dahilan para manawagan ng ilang Democratic donors at lawmakers na magbigay daan na si Biden. Samantala, matapang na pinabulaanan ng White House at ni Biden ang mga ulat na ito. Ayon kay Press Secretary Karine Jean-Pierre, hindi totoo na iniisip ni Biden na mag-withdraw. Nagpulong si Biden kasama ang 20 Democratic governors, kabilang sina Gavin Newsom at Gretchen Whitmer na mga potensyal na kapalit na nagbigay ng kanilang suporta sa kanya. Bagamat nakakita ng pagtaas ng suporta si Kamala Harris, ang kasalukuyang US Vice President mula ng debate. Siya rin ang itinuturing na pinakamalamang nakapalit kung sakaling mag-withdraw si Biden. Opisyal na inonomina ng Democratic National Committee si Biden sa darating na August Convention. Ngunit isang miyembro ang nagsabi na si Harris dapat ang nominado kung hindi tatakbo si Biden. Sa kabila nito, nakatakdang dumalo si Biden sa mga events sa Wisconsin at Philadelphia upang ipakita ang kanyang kakayahan para sa posisyon.
at sa isang fundraising email mula sa kanilang campaign supporters. Naninindigan sila na si Biden ay tatakbo at mananatili sa presidential race hanggang sa dulo. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Itong ITGZ ay naapektuhan ang malaki pong bahagi po ng ating bansa. Itong ITGZ ay magpapatuloy ng epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa bukas, araw ng Sabado at yun din po sa Linggo. Kaya sa araw ng Sabado at Linggo, makakaranas po ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, ganun din po sa Western Visayas at sa Occidental Mindoro. Samantala, ito pong lalabing bahagi po ng ating bansa, asahan po sa mga araw na yon ang mga isolated na mga pag-ulan. Ngayong araw, wala po tayong gale warning, kaya safe naman po pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Paalala, mag-ingat pa rin tayo dahil sa may inaasahan tayong mga pag-ulan dulot ng ITGZ. Sa susunod ng 24 oras, wala po tayong nakikitang wala tayong inaasahan na mabubuong LPA o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw pong sikat mamaya pong 5:32 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:30 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos ng may lalang. Na-recover ng mga otoridad ang iba't ibang mga gamit pandigma ng New People's Army o NPA sa munisipalidad ng Rizal, Cagayan Province. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nadiskubre ng mga otoridad ang kinaroroonan ng iba't ibang mga baril, bala at granada na pag-aari ng rebelding grupong New People's Army o NPA sa barangay Masi, Rizal, Cagayan. Ayon kay Police Master Sergeant George Matalang, investigador ng Rizal Municipal Police Station, natukoy ang kinaroroonan ng mga gamit pandigma sa tulong ng dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na nagbalik loob na sa pamahalaan. Nahukay ng mga otoridad ang mga gamit pandigma sa isinagawang operasyon sa mabundok na bahagi ng Barangay Masi kung saan nakuha ang 2 grenade rifle, isang improvised hand grenade, isang improvised cartridge ng 60mm, 20 piraso ng cap blasting, 13 bala ng 7.62 caliber na bala at iba pa. Dagdag pa ni Police Master Sergeant Matalang, lalo pang pinaiigting sa ngayon ng kanilang hanay ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno at sa mga dating miyembro ng makakaliwang grupo na sumuko na sa pamahalaan upang mapaigting pa ang paglalatag ng mga operasyon at mga hakbang upang matukoy ang kinaroroonan ng maitinatagong gamit ng mga rebelde. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Pahirap sa ilang mga estudyante sa Bulacan ang baha at high tide ngayong enrollment period. Ang iba sa halip na lumusong at mag-enroll ng face-to-face, mas pinili na lamang na mag-enroll ng online para iwas baha at abala. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon! Umakyat na sa 80% ang bilang ng mga nakapagpa-early registered mula sa elementary hanggang senior high school sa mga public school sa Bulacan. Nagsimula pa ito noong Enero hanggang nitong Abril. Pagpasok naman ng July 3, ipinagpatuloy na rin ng Department of Education ang enrollment period sa elementary hanggang senior high school. Ang problema ng ilang guro at estudyante sa public school, may mga estudyante na kaya hindi makapagpa-enroll ay dahil sa high tide at baha, partikular sa bayan ng Hagunoy. Kaya sa halip na mag-enroll sila ng face-to-face, ang iba sa estudyante
mas pinili na lang na mag-online registration para makaiwas na lumusong sa baha at wag na ring maabala. Pumasok po ako doon sa Google Docs na pinost nung mismong school na enrollan ko. Tapos doon ko po finilapan yung form ng pag-enroll. Yung about po sa mga yung nakaraang school, yung nakaraang grade or school. Tapos yung mga about po sa birth certificate. Ang iba naman, mas pinili pa rin na mag face-to-face enrollment para makita pa rin nila ang kanilang paaralan. Pumunta po ako dito sa school na maaga para po mag-enroll ng grade 6, tapos may pinilaban lang po akong walking forms. Ayon kay Dr. Cecilia Custodio, Chief Supervisor ng School Governance and Operations Division ng DepEd Bulacan, lahat ng mga paaralan sa public school level ay nagsasagawa ng learning camp kung saan may assigned personnel sa mga school na naka-duty para sa face-to-face enrollment. Pero kung hindi talaga makapunta sa paaralan, nag-o-offer din sila ng drop box para sa ibang mag-e-enroll. Mga online, saka drop box sa mga barangay hall at saka other places. Open naman yun hanggang kahit nga po hanggang linggo eh. So yung learning camp namin, naiiwasan nila yung high tide. Alam nyo naman po yung mga taga-Hagonoy, well-versed na sila sa pagtaas ng tubig. Samantala, nakatakda namang magtapos ang enrollment period sa mga public school sa July 26 at inaasa naman sa July 29 ay simula ng pasukan ng mga estudyante. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Nakumpirma sa Colorado ang ika-4 na human case ng bird flu na kaugnay sa dairy cow outbreak. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Charles, ano ang sitwasyon itong nasabing individual na tinamaan ng naturang sakit? Sherwin, ika-4 ang isang dairy farm worker na tinamaan ng human case ng bird flu virus na nagkaroon ng kontak sa baka na nagpositibo sa H5N1 strain ng bird flu o avian influenza. Ayon sa Federal Health Agency, positibo rin sa influenza ang taong ito na influenza A ang taong ito na na-expose sa infected na baka. Sintomas sa mata lamang ang mayroon ng worker na tinamaan ng bird flu virus. Binigyan ito ng oseltamivir na isang antiviral drug na nakatulong upang makarecover ng mabilis ang nagkasakit. Sa ngayon, mababa naman ang risk sa publiko bagamat pinag-iingat pa rin ang lahat lalo na sa malapitan at mahabang exposure sa mga may sakit o patay na hayop. Inaabisuhan din ang lahat na iwasan ang exposure na unprotected sa dumi, kalat ng hayop, unpasteurized milk o mga bagay na nahawakan ng hayop na may bird flu. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, isa sa Texas at 2 sa Michigan ang unang nagpositibo sa sakit. Sa kasalukuyan, tumaas ang kaso ng bird flu sa Colorado. Sa livestock, may 23 kawan ang apektado sa loob ng isang buwan ayon sa USDA Interactive Dashboard. Napanatili namang digta sa mga commercial supply ng gatas ayon sa federal agencies dahil ito ay pasteurized at kinakailangang i-dispose sa mga farmer ang gatas na galing sa may sakit na baka. Nakahanda rin ang CDC sa posibilidad na pagtaas ng risk nito sa kalusugan ng tao kabilang ang pagbibigay ng doses ng bakuna para sa bird flu. Balik sa iyo, Shargo. Charles, ano na ang sitwasyon ngayon ng bird flu virus sa Amerika at paano nila ito nilulunasan? Yes, Sherwin, gaya ng aking nabanggit, may 4 pala naman na cases ng bird flu sa US dairy workers. At ayon naman sa CDC ay mababa lang ang public health risk nito pero nakamonitor naman sila mabuti para sa mga state at mga hayop na may exposure dito sa nasabing sakit. Balik sa Sherwin. Okay, maraming salamat Charles Corpus mula sa Edmonton kung saan ang H5 avian influenza ay na-detect sa wild bird sa Alberta noong nakaraang taon. Hataw Balita ngayon. Napuno ang Hollywood Walk of Fame ng fans na 18 at ng Wishers sa USA dahil sa kauna-unahang solo performance ng international singer-performer na si Stel ng SB19. Ito ang humahataw na balita ni Sunny Cos. Hataw Balita ngayon.
Idinayo ng mga tagahanga ng international singer-performer ng SB19 member na si Stell ang Hollywood Boulevard sa United States upang mapanood ang kanyang debut solo performance sa Wish USA bus. Ramdam na ramdam ang init ng pagmamahal ng 18 fans at mga fans si Stell na tinatawag din niyang Stellberries sa dami ng pumunta sa Wish USA performance nito. Ito ang unang pagkakataong narinig ang kauna-unahang single ni Stell na Room sa Wish USA bus at ayon sa kanya, asahan na ang Wish-exclusive video nito ay umatikabo sa surprises. Well, of course, this is my first time to perform Room here in Wish Bus, LA. Of course, I will going to perform it as what it is, but of course, with different feeling, different emotion. Mas lalo pang pasasayahin ni Stell ang kanyang fans dahil sa sunod-sunod pang surprises na inihayag nito sa Wish USA bus. It will be an exciting concert because it will be, full of nice performances, good choreographies, and explosive surprises and everything. Asahan na rin ng mga Stellberries ang nationwide tour ni Stell sa malapit na hinaharap. I will be releasing my first EP next month on August, and I will also have a nationwide tour right after the release of the EP. Abangan din ang Wish-exclusive video ni Stell sa kanyang first single na Room. Ayon sa kanya, kakaiba ito sa iba pang mga naunang Wish-exclusive experience niyang nagawa. Mapapanood ang Wish-exclusive video ng Room sa YouTube channel ng Wish USA na Wish USA Official soon. Sanikos humahataw sa balita ngayon. Magtutuos ang BFP Lady Firefighters laban sa COMELEC suffragettes para sa ikatlong pwesto sa UNTV Volleyball League Season 2 sa July 7 Linggo sa Paco Arena, Manila. Pinaghahanda naman ng PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner ang kanilang laban sa Game 1 ng Best of 3 series ng UVL Season 2 Finals. Si Harry Ilagan, humahataw! Hataw Balita ngayon! The band set the running hit. Mula sa 4 na kupunan na nakipagtunggali sa semi-final rounds ng UNTV Volleyball League Season 2, tuluyan ang nalaglag sa Final 4 ang BFP Firefighters at COMELEC Suffragettes. Ngunit muling maghaharap ang BFP at COMELEC para sa ikatlong pwesto sa UNTV Volleyball League Season 2 Final Round. Kailangan naming mas pagtuunan ng pansin yung floor defense talaga. Tsaka yung reaction time nila sa bola, medyo nakulangan talaga ako. So ayun, babawi kami para sa third. Basta at least third man lang makuha pa rin namin. First time namin sumali sa UNTV, nakapag-final 4 kami. Ayun, nagpapasalamat kami sa mga boss namin na nandyan na tumutulong. Kila chairman, sa commissioner, sa directors namin. Ngayon, paghahandaan namin to kasi itong UNTV, hindi lang to basta-bastang liga. Malaking liga rin to para sa mga public servant. Naghahanda naman ang PNP Lady Patrollers at ang defending champion na AFP Lady Gunner sa kanilang laban sa Game 1 ng Best of 3 series sa finals. Mas tututukan ni Coach Miriam Go ang laban nila kontra PNP Lady Patrollers upang masungkit ang back-to-back championship ngayong Season 2. Mag-iensayo pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung practice. Pag-aaralan namin yung ginagawa ng PNP para makuha namin ma-defend namin yung crown namin. Ang gagawin naming play doon sa kalaban. So pag-aaralan namin yung ginagawa ng PNP, kung paano nila tinalo yung BFP. Naging inspirasyon naman ni Coach Rod Pinalba ang paglalaglag nila noong Season 1. Kaya magdo-double time ang kanilang training sa floor at net defense para makuha ang kampyonato ngayong season. Well, tuloy-tuloy lang kami sa pag-ensayo. Kung ano na sinimula namin, tuloy-tuloy lang po kami. Well,
sa mga fans ng PNP Lady Patrollers, maraming salamat sa pagsuporta. Abangan ang bakbakan para sa Best of 3 series sa final round ng UVL Season 2 sa July 7, 2024, Linggo sa Paco Arena, Manila. First game sagupaan ng BFP Lady Firefighters laban sa Comelec Suffragettes alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng banggaan ng PNP Lady Patrollers kontra AFP Lady Gunner alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Ayun, at sa atin namang shout out, James, Marie, ibigay nyo na. Mauna na ako kasi ako unang tinawag mo eh. Ang nabati ko ng magandang araw sila Kuya Daniel at Ate Arlene, wherever they may be, at ang ating pong mga kasamahan dito sa US din sila Brother Josel and family. Kamusta na po kayo? Yung mga kaibigan din pala natin sa Embahada ng Pilipinas dito sa Washington DC, si Ambassador Jose Romualdez Jr. at yung ating kaibigan si Jojo Lazaro. Nag-meet kami noong 2 weeks ago ng Department of Agriculture sa yung counselor po doon sa Embahada. Yan, kamusta kayo dyan, Ate Marie? Yes. Siyempre, happy 4th of July dito sa atin, James. At happy birthday din po, Ate Arlene. At siyempre dito, kaya tayo nandito sa Gerald, Texas, binabati naman natin ang ating mga youth dahil meron silang get-together sa hapong ito, James at amigo. At siyempre gusto rin natin batiin ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA, particular na dito sa Austin, sa Killeen at San Antonio, at ang mga nagsimulang maglakad, yan, ang ating mga walkers na nagbibilang na kanilang mga steps every day for health reasons. Ayan, salamat po sa Diyos. At para naman po sa aking mi amor, makikidinner tayo ngayon dito sa ating mga kasamang youth. Ayan, go ahead, amigo. Ayun, happy birthday kay Ate Arlene Razon at shoutout po kay Mami Beth at Brandan Razon at ganoon din happy birthday po kay Sis Baby Balbago ng Balayan, Batangas. At shoutout din po sa mga taga-subaybay natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Roma Kapitulo 12, talatang 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikalima sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, July 5, 2024 mula dito sa Maryland, USA. Ako po si James Wantuyan. Happy weekend po. At ako naman po, si Marie Peñaranda mula rito sa Gerald, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.